Welcome guys to another video from the Before You Buy series. Sa mga bago pa lang sa channel na to, this is a video playlist where I provide a general overview of stocks that are a part of the Philippine stock market. And for this video, I'll be talking about ASEN Corporation, stock code ASEN, and the recording date of this video is June 2026. So this video will be divided into segments, tapos ito yung mga segments na yan. Umpisahan na muna natin sa ownership structure. So for the ownership structure of ASEN, meron lang tayong tatlong major segments pagdating sa common share na ownership niya. So, andyan yung AC Energy and Infrastructure Corporation, which owns the company ng halos 60%. Tapos, Aran Investment, around 16.74%. And public ownership, 25%. So, public ownership, ibig sabihin ito yung mga shares na hawak ng mga retail investors or retail traders, foreign investors, mga foreign funds, mga local institutions, tapos mga local funds. So, yung largest shareholder ng ASEN, syempre, is AC Energy with 58.23%. Under yan, of course, ng Ayala Corporation. And syempre, sino ba naman hindi nakakakilala sa Ayala Group? So, sila yung may major control pagdating sa ASEN. And for Aran Investment with 16.74%, this is a firm na under ng Government of Singapore Investment Corporation, also known as the GIC. Ito yung nag-handle ng Sovereign Wealth Fund ng Singapore, and GIC was founded by, of course, Mr. Lee Kuan Yew, considered as the greatest leader ng Singapore. So, what are the brands or mga iba't ibang companies or subsidiaries na under ng ASEN? So, here are some of the brands under ASEN. So, 5 lang yung napakita ko dito. Pero sobrang dami pa niyan dahil sobrang daming iba't ibang brands and companies yung under ng ASEN. So, hindi ko na sila inisa-isa pa since this is just a general overview. But the question is, bakit ba sobrang daming companies tapos sobrang daming brands under ng ASEN despite just being listed in the Philippine Stock Exchange? So, to answer that, kailangan natin malaman kung saan ba nag-ooperate yung ASEN. This is a screenshot from the website of ASEN mismo. And kung makikita nyo dito sa image, nasa map, yung mga iba't ibang countries, mga iba't ibang lugar na kung saan merong business yung ASEN. So, example niyan, syempre, andyan yung Philippines, andyan Australia, India, Indonesia, Vietnam, Laos, USA, and Malaysia. And meron pang other markets na mga maliliit. So, hindi siguro nila hinighlight masyado. And side note lang, hindi pa ito yung kabuuan ng buong company dahil may mga iba pang projects dito na ongoing pa lang yung construction. So, hindi pa lahat totally nakakapagsimula na. So, dahil sobrang daming brands or companies under ng ASEN and hindi lang siya sa Philippines nag-ooperate, pati sa mga ibang lugar sa mundo, how does ASEN make money? So, ano ba yung negosyo ng ASEN and paano ba sila nagke-create ng revenue at nagkakaroon ng income? So, here's a revenue mix na donut chart ng ASEN and makikita natin dito na 98.4%. So, yung buong company ng ASEN, nag-generate siya ng revenue nang dahil sa electricity sales. So, 98.4% yan. Tapos, yung mga maliliit na ways niya kung paano kumita ng pera, nasa 1.6% lang. Pero, talagang halos lahat, nung pera nila, nakukuha nila sa electricity sales. So, how does ASEN electricity sales happen? So, para malaman natin kung paano nagkakaroon ng electricity sales yung ASEN, first, we need to talk about how consumers get electricity. Paano ba tayo nagkakaroon ng kuryente? Whether kung sa bahay ba yan or sa negosyo. So, I'll be talking about certain steps kung paano to nangyari. Pero, syempre, dahil hindi naman tayo scientist at engineer, so I won't be discussing that much about the science part. So, sobrang simplified lang to para lang magets natin kung paano nagge-generate ng revenue yung ASEN sa kabuuan ng proseso na to. ASEN owns several businesses. Isa sa mga negosyo nila ay ang pag-own ng mga solar panels na nasa solar farm, kagaya ng nakikita nyo dito sa image sa screen. So, ang ginagawa ng ASEN is nag-i-invest siya
sa mga iba't ibang lugar. So, itong specific example na to sa Luzon. And then, once ma-build niya na tong infrastructure na to, itong mga solar panels, itong solar farm, so dito na nagsisimula yung process. So, ang nangyayari is that sunlight tumatama dito sa mga solar panels na to. And because of scientific reasons, no, yung chemistry nung pagkagawa nitong panels na to, because of the physics, yung sunlight na nakukuha ng solar panels na to is nako-convert, nakaka-generate sila ng electricity. So, ito na yung sinasabi ko kanina na hindi ko na i-discuss yung sobrang scientific niya. Basta, to make it simple, sunlight becomes electricity dahil sa mga solar farms na to. Once andyan na yung electricity, ang ginagawa ng ASEN is naililipat nila yung electricity na yon sa NGCP or the National Grid Corporation of the Philippines. So, yung mga nakikita natin na malalaking mga transmission lines na to, no, sa probinsya, sa mga malalayong lugar sa Philippines, ayan yung nagtatransmit ng electricity galing dun sa mga solar farms papunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, ito sample, syempre, ang ginagawa nating scenario is sa Luzon, no? So, side note lang, isa sa major shareholders nito is of course Synergy Grid and Development Philippines or SGP, no? Stock code SGP. So, under sa responsibility ng NGCP itong mga national transmission lines na to, and kailangan nilang mahatid yung electricity na to papunta sa mga major cities. So, ayan na siya, no? Dadaloy na yung electricity papunta dito sa mga cities. So, kapag nakapunta na siya sa mga major cities, no, sa mga iba't ibang cities sa Philippines, no, ito specifically sa Metro Manila, syempre, napapasa na yung responsibilidad na yon sa Meralco, of course, no? Ito na yung distributor sa mga cities. So, ang responsibilidad naman ngayon ng Meralco is to lower yung voltage ng electricity na yon, no? Kasi syempre kapag galing yan sa mga malalaking transmission, high voltage pa siya. So, kailangan niyang pababain yung voltage na yon. So, for instance, dito sa Philippines, syempre nasa 220. And then, yung Meralco na yung may responsibilidad para i-distribute yung electricity na yon sa mga consumers. So, ito na, napupunta na sa spider web or sa poste ng Meralco, no? And then, of course, eventually, ayan na yung electricity na nagpa-power sa mga Filipino homes. Ulitin ko lang without the images para mas mabilis. Step 1, yung solar farm is able to generate electricity from sunlight. So, sakop yan ng ASEN kasi meron nga silang negosyo na solar farm. And then, step 2, yung electricity na yon napupunta na sa national transmission lines and responsibilidad na yan ng National Grid Corporation which is owned by SGP. And then, step 3, itong NGCP na ipapasa na nila doon sa mga city transmission lines sa responsibilidad na ng distributor which is, in this case, sa Metro Manila and neighboring cities or provinces, Meralco. And then, Meralco na, no, yung nagdi-distribute papunta sa mga consumers, regardless kung mga negosyo or mga bahay. So, paano dito nagkakaroon ng sinasabing electricity sales para sa ASEN? So, dito lang tayo sa step 1 at step 2. So, when ASEN, yung solar farms ng ASEN, nag-generate ng electricity, meron silang mga iba't ibang ways para ma-measure nila kung gaano karami yung na-generate na electricity tapos kung gaano karami yung naibibigay na electricity papunta dito sa transmission lines ng NGCP. So, yung entire business model ng ASEN is to simply generate electricity and ibenta yon or i-inject dito sa NGCP. So, since this is just a general overview, I will no longer discuss yung mga purchase agreements pagdating sa power. Hindi ko na i-discuss yung pagdating sa mga electricity spot markets. Gaya ng sabi ko kanina, just to simplify, kung gaano karami yung na-generate ng ASEN na electricity na naibibigay nila for the transmission lines, nabibilang yon kung gaano karami, and yun yung dumadaan sa mga iba't ibang proseso para malagyan nila ng presyo, no, para magkaroon ng revenue. So, yung step 2 to step 3, syempre, wala nang perang na-generate yung ASEN doon dahil usapan na yon syempre, ng NGCP tapos ng Meralco. And of course, yung step 3 to step 4, syempre, sa Meralco na lang yon dahil Meralco nga yung distributor sa mga consumers. So, itong solar farm, this is just a scenario pagdating sa electricity sales ng ASEN kasi isang segment lang yun ng business nila. So, pwede nating tanggalin yung solar farm and then
palitan lang natin ng mga windmills, no? So, kagaya nito, example, meron silang mga windmills sa Northern Luzon. So, yung solar farm, papalitan lang natin ng windmills. So, every time na nagge-generate itong mga windmills ng electricity, tapos nabibigay na nila dito sa mga transmission lines, so, ayun din, nagke-create na naman yun ng additional revenue for ASEN. So, hanggang step 1 lang, papuntang step 2. So, itong buong electricity sales ng ASEN na 98.4% related talaga siya sa pag-generate ng electricity. And yung sinabi kong process kanina, syempre specific lang yun for the Philippines. Syempre iba-iba na yung proseso pagdating sa mga iba't ibang lugar because may kanya-kanya naman silang processes. Pero to simplify it lang, ganun yung nangyayari, no? Nakakapag-generate yung ASEN ng electricity regardless kung solar ba yan, kung wind, kung geothermal, tapos binibenta nila para matransmit yung electricity na na-generate nila. So, dun sa halos 99% na electricity sales na ginagawa ng ASEN, ito yung revenue mix nila na further divided sa mga iba't ibang countries. So, makikita natin na syempre, since listed siya sa Philippines, and dito talaga yung marami nilang projects, kalahati talaga nung revenue nila, no, galing sa Philippines. So, nasa 51%. And then, sunod dyan, Vietnam and Lao PDR. So, nasa 26%. So, 1/4 nung negosyo nila, no, galing sa region na to. Tapos 8% sa Australia, India 4%. Tapos sa mga ibang countries na pinagsama-sama, nagiging 11%. Kaya naka-others yan. Ayan na yung na-mention ko kagaya ng Malaysia, US, tapos mga iba pang countries. So now that we're done talking about the revenue and electricity sales na segment, pag-usapan naman natin how ASEN handles their expenses, no? How ASEN spends money. So ito yung kanilang donut chart pagdating sa expenses. So electricity sales, no, 98%. So, syempre, yung magiging pinakamalaking cut ng expenses nila, syempre is yung cost nung pag-generate ng power na yon. So, nasa halos 3/4 na nung expenses nila yung ginagastos, no, para sa power generation, nasa 72%. So, dito sa cost of power generation, syempre, andito na yung pag-maintain, pag-repair, pag-upgrade ng kanilang mga buildings, ng kanilang mga equipment, 'di ba? Kasi syempre, kung nagkakaroon man ng bagyo, pwedeng may mga machine sila na sisira. So, syempre kailangan nilang i-repair 'yon, 'di ba? So, kailangan nila mag-upgrade. Syempre, ini-improve nila yung mga iba't ibang solar farms nila, yung mga windmill farms. Ang dami-dami nilang negosyo sa labas ng Pilipinas, sa mga iba't ibang lugar sa mundo. So, lahat ng bagay na related sa pag-generate ng electricity, yan yung may pinakamataas nila na gastos. So, yung pangalawa is, of course, general and administrative expenses. So, andito na yung regular nila na mga overhead expenses, kagaya ng rent, ng utilities, no? Yung sahod ng mga empleyado. Pwede rin andito na yung marketing, tapos advertising. So, nasa 14%, no? Yung kanilang expenses dyan. Tapos, halos 10% yung financing and interest. Kasi, syempre, marami silang utang dahil nag-e-expand sila. So, nasa expansion phase pa sila ngayon. And para magawa yung mga projects na yun, no, syempre kailangan nila ng pera. And yung pera na yun, yung iba, syempre galing sa pag-uutang. And nasa 10% yung binabayaran nila overall sa expenses nila. So, yun yung third largest pagdating sa expenses ng ASEN, no? And I think close to 3 billion pesos yan at the time of this recording. And 3.8%, andito na yung others na pinagsamang mga maliliit na expenses. So, mamaya, no, mapapag-usapan ko pa itong mga related sa financing and interest. So, who are the major competitors ng ASEN? Sino yung mga kalaban nila pagdating sa power generation na business? So, this will be divided into two categories. Una, yung mga listed din sa PSE and yung non-listed. So, first sa list ng mga companies na listed din sa PSE. So, Aboitiz Power, no, stock code AP. So, isa to sa pinakamalaking kalaban ng ASEN dahil bukod sa renewable energy nila na segment ng company, meron pa silang other sources ng pag-generate ng electricity, no, kagaya ng mga coal plants. And isa talaga yan sa may pinakamalaking power generation business sa Philippines. So, the second one, First Gen, isa sa mga pioneers pagdating sa renewable energy sa Philippines.
under the Lopez family. So, meron silang natural gas, wind, and solar. And then, the third one, SPNEC. So, Solar Philippines. So, naging mainit tong company na to a few months back, no? Dahil dun kay Congressman Liwiste pagdating dun sa mga pagbenta ng franchise. But regardless, itong Solar Philippines, isa to sa mga upcoming companies pagdating sa solar energy. And maire-relate ko to mamaya sa isang company na non-listed. And then, of course, andyan din yung CREC, so Citico Renewable Energy, parent company ng CREIT. And mostly, no, yung renewables nila is yung mga solar panels. So, may mga solar farms din sila. And then, andito na yung mga iba't ibang mga maliliit pa na renewable energy company, NextGen, Altor Energy, Repower Energy Development Corporation, and Raslag, no? So, mga up-and-coming sila na mga kaka-IPO lang ng mga companies na to pagdating sa renewable energy space. So, pag ni-rank natin sila according sa market capitalization, makikita natin na sobrang layo ng lamang ng AP sa mga ibang renewable energy na companies na to. So, syempre, dahil matagal naman na yung AP, and ayan o, halos nasa 310 to 320 yung kanilang market capitalization. And then, sa lahat ng companies na to, siya yung pinakamalaki. Pangalawa yung ASEN. So, depende, pwede nating masabi nasa 110, 120 billion yung kanyang market cap. And then, SPNEC, nasa 50 to 60. Yung FGen, mga ganon, nasa 50. Yung CREC, mga 48 to 50 billion. Tapos yung mga iba na mga maliliit na talaga. Pagdating sa non-listed na companies, andito yung MGen. So, ito yung renewable energy arm ng Meralco. So, non-listed company yan kasi hindi pa naman siya part ng PSE. Although, masasabi nating competitor ng ASEN yan dahil syempre backed up din ng Meralco. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung SPNEC, maire-relate ko to sa isang company na non-listed. Yung SPNEC kasi, yung majority ng shares nila na ibenta na to sa Meralco. And ang plano ng Meralco is i-merge nila yung MGen sa SPNEC. And ang magiging stock code na nito is MGenR. So, matatanggal na yung name na SPNEC and then imimix nila, no, yung SPNEC na company tapos yung MGen. Tapos, yun na yung magiging surviving entity pag nagkaroon na ng merger. So, magiging ng MGenR yung SPNEC. So, direct subsidiary pa rin sila ng Meralco. Under pa rin sila sa Meralco pero magkakaroon na sila ng sariling stock code or name. So, when it comes to the positive catalysts naman, meron lang akong 3 major catalysts na nakikita para sa ASEN. So, the first one is increasing adoption of renewable energy. So, itong ASEN, syempre, ang entire business niya is related sa renewable energy. So, alam naman natin na fossil fuels pa rin yung major na source ng power generation sa mga iba't ibang lugar sa mundo, hindi lang sa Philippines, no? So, para sa akin, positive catalyst ito na magkaroon ng increased adoption ng renewable energy kasi ibig sabihin, mas marami yung pwedeng maging business ng ASEN kung renewable energy na nga talaga yung magiging major source ng energy ng power generation, di ba? Here's a donut chart of the electricity generation sa Philippines. So, makikita natin na 62.5%, no? So, halos 2/3 ng electricity sa Pilipinas galing pa rin sa coal-powered plants, no? And then, sunod dyan is yung renewable energy na. So, nasa 22%. And then, natural gas, around 14%. Tapos, oil-based, 1.3%. Yung nakikita kong catalyst dito is that yung mismong government natin, yung DOE, gusto na nilang magkaroon ng development pagdating dito sa electricity generation share. So, kanina nakita natin na sobrang laki ng coal. Ang gusto nilang gawin is 50% nung electricity generation natin, ang gusto na ng gobyerno is galing sa renewables. So, nakalagay dito na until 2030. So, 50% yan. Tapos, gusto nila din na ma-overtake ng natural gas yung coal. So, isipin mo from more than 60% yung coal magiging 13%. And then, for this 50% na renewable energy na share, makikita natin na 31% dyan gusto nila manggaling sa solar, tapos yung 12% sa wind. So, talagang magandang catalyst for ASEN dahil yung business talaga niya more on solar tapos wind eh. So, magandang catalyst yan for ASEN.
And the second catalyst for ASEN is better technology and makapag-innovate pa sila pagdating dito sa kanilang mga equipment, pagdating sa mga farms nila. So kanina, ito yung napakita akong process, 'di ba? So sabi natin, yung ASEN, dito siya nakakapag-generate ng revenue sa step 1 to step 2. So, as long as may na-generate na electricity itong solar farm tapos nabibigay niya dito sa mga transmission lines, syempre may nakukuha siyang revenue. So, isa sa mga problema kasi pagdating dito sa renewable energy, so for example, sa solar, syempre, yung nakikreate niyang electricity, no, yung na-generate niya na energy is decreased. Syempre, kung hindi ganun kalakas yung sunlight. So, kunwari may bagyo or grabe yung ulan tapos cloudy. So, syempre mas onti yung sunlight na tumatama dito sa solar panels na yon, 'di ba? And ganun din pagdating sa mga windmills. Kung hindi ganun kalakas, syempre yung hangin, syempre mas magiging low yung output ng mga windmills na 'to, 'di ba? So, sa step 1, kung mas onti yung magiging output nila na electricity, so mas onti yung na-generate na electricity ng solar kasi onti yung sunlight and onti yung na-generate na electricity ng windmills dahil mahina yung hangin. Ibig sabihin, hindi ganun kadami yung madadala nila sa transmission lines papuntang step 2, di ba? That's why it's important na magkaroon sila ng better technology or innovation dito sa mga equipment na nakukuha nila or nabibili nila sa mga manufacturers na mga renewable machines na to, di ba? Kasi kung darating yung time na kahit hindi sobrang grabe ng sunlight, maganda pa rin yung na-generate na electricity or maganda pa rin yung output somehow, then syempre magiging maganda yon for ASEN. Lalo na't alam natin dito sa Philippines, 'di ba? Grabe tayo tamaan ng bagyo. So, di natin alam, 'di ba, kung magkakaroon ng signal number 2 or 3, tapos pwedeng affected ng sobra itong pag-generate ng electricity ng mga farms ng ASEN. So, syempre, decreased revenue 'yon. Maganda na darating yung time na hindi sila masyadong affected despite the weather conditions. So, the third one is further expansion. So, ito nga yung napakita akong image kanina. Ito yung so far business ng ASEN na kung saan may mga ongoing constructions pa. So, isa sa mga advantage kasi ng ASEN compared dun sa kanilang mga competitor, sa mga kalaban nila, mas malakas talaga yung presence ng ASEN labas sa Philippines, no? Kasi majority of these companies na kalaban nila, ang focus lang talaga is Philippines. So, kumbaga, hindi pa masyadong kumikita yung ASEN kasi nga marami pa silang nababayaran na utang tapos hindi pa tapos lahat ng mga projects nila. Pero in terms of exposure sa ibang countries, lamang sila doon. So, ibig sabihin, kung makapag-expand na sila ng maayos and sabihin natin mahina yung economy sa Philippines or may issue sa Philippines, at least, 'di ba, may pang hedge sila na business sa ibang lugar. So, hindi sila masyadong concentrated sa isang lugar. So, syempre, kung makakapag-expand pa sila tapos magiging maganda yung negosyo nila sa ibang countries, of course, that will translate to better revenue and better income, di ba? So, pagdating naman sa negative catalysts, meron din tatlo. So, una, yung high interest rates. So, napag-usapan ko na to before sa iba kong before you buy na videos. Lalo na dun sa before you buy PLDT or before you buy TEL. Kapag mataas kasi yung interest rates, syempre yung mga loans, no, mas magiging expensive. Diba? Kasi kung dati, ang interest is 3% lang, syempre kung i-compare mo yun sa 4.5 or 5%, kung sa usapang billions, no, sobrang laking difference na nun. So, kanina, dito sa donut chart na expenses nung ASEN, nakita natin na yung sa expenses nila, halos 10% na yung pagdating sa bayad utang, no, sa financing and interest. So, kung patuloy yung pagtaas ng interest rates, syempre yung 10% na yun, tataas pa, no? Pwede maging 10, 11, 12, diba? Depende kung gaano kataas yung interest rate. Syempre, affected yung utang nila doon. And ano pa yung isang negative factor na yan kapag mataas yung interest rates? Syempre, kung mahal umutang, pwedeng magde-decide sila na hindi sila masyadong uutang. So, nakita nilang hindi maganda yung numbers pagdating sa pag-uutang. So, kung hindi sila uutang, syempre yung expansion nila magiging mabagal, 'di ba? So, ibig sabihin, pwedeng maka-affect 'yon dun sa nasabi ko kanina na catalyst sana nila kung makakapag-further expand sila. So, syempre kung hindi sila makakapag-expand, magiging mabagal, no, yung takbo ng negosyo. So, the second one, increasing competition or better competition. So, ito nga yung mga listed companies sa PSE
And then, sabi ko nga, yung SPNEC or yung Solar Philippines, magkakaroon ng merger sa MGenR. So ito yung market capitalization ranking nila, no? So, sabi ko, negative catalyst is pwedeng more competition or better competition. So, nakikita natin sobrang laki nung market capitalization ng Aboitiz Power, 'di ba? Nasa more than 300 billion. So, sino ba yung makakapagsabi, 'di ba? Baka yung AP mag-decide sila na grabe din yung gawin nilang expansion sa ibang bansa or di kaya mas makapag-innovate sila ng better sa ASEN, 'di ba? Or di kaya yung SPNEC, FGen or CREC ma-overcome nila yung ASEN kasi magkaroon sila ng mas magaling or mas magandang mga partners or mga joint ventures pagdating sa electricity generation business, 'di ba? Or yung mga maliliit na companies kagaya ng XG or ASLAG, pwedeng sila mismo no may mahanap silang partner tapos makapag-expand din sila sa labas. So, hindi naman natin masasabi yung mga ganung bagay kung kaya ba silang ma-overcome nitong mga ibang companies na to. And then the third one is, syempre when it comes to the industry of electricity, power generation, regulated yan ng gobyerno syempre. So alam naman natin when it comes to the PSE, grabe yung impact, 'di ba, na nagagawa ng government regulation. So syempre andyan yung sa ABS-CBN, hindi na sila nabigyan ng broadcast franchise. Yung mga telco business, 'di ba, pagdating sa Konektadong Pinoy Act, affected sila kasi pwedeng dumami yung competition. Sa SEC, 'di ba, nagkaroon ng issue pagdating doon sa renewal or extension nung coal contract or coal mining contract ng SEC. So, of course, andyan yung risk na magkaroon ng regulation pagdating sa electricity, di ba? So, kanina nasabi ko na ang goal ng government, ng DOE, is to make sure na by 2030, so you could say 5-6 years from now, na yung electricity generation ng Philippines no, nasa 50% renewables na. So, yun yung gusto nila. So, syempre, pagdating sa regulation, hindi natin masasabi pwedeng yung mga ibang projects na yon is mabigay sa ibang company, 'di ba, na hindi pa created ngayon or pwedeng dun sa kalaban ng ASEN mabigay. Or di kaya kung may magawa man na mali yung ASEN dun sa mga projects nila or magkaroon sila ng mga transactions na hindi okay, no, pwedeng makialam yung gobyerno doon, 'di ba? Tapos ma-regulate na hindi pwede yung ganitong ginagawa nyo or itong dating farm nyo may issue kayo diyan. So, pwedeng matigil yung negosyo nila na yon. And of course, since hindi lang sila sa Philippines, dahil meron silang exposure sa mga iba't ibang lugar sa mundo, so ibig sabihin affected din sila ng regulation sa India, affected din sila ng regulation sa Australia, sa Malaysia, sa Indonesia, sa US, 'di ba? So pwede nating masabi na may positives tapos negatives yung regulation. Kasi kung pabor naman sa ASEN yung regulation, edi okay. Pero kung hindi pabor sa kanila, kung mapag-initan yung negosyo nila, so syempre magiging negative yun, di ba? So, ayan yung mga negative catalysts ulit. So, high interest rates, increasing competition or better competition, and regulation or over-regulation. So, ayun lang. That ends the Before You Buy video for ASEN. So, how about you guys? What do you think about ASEN? So, let me know in the comment section below. And if you haven't watched yung mga other Before You Buy videos ko, you can click towards the upper right. And stock market lesson videos sa bottom right. And if you've learned a lot sa video na to, found value sa video na to, don't forget to like this video and subscribe sa channel. So, you always be updated sa future videos na i-upload ko pa.